Kababayan ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may paaralang Caloocan Central sa may P. Zamora Street, Barangay 15, Poblasyon na Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may wait lang, ano to? Saint Lopez Villa sa may Amityville Subdivision, San Jose Rodriguez, Rizal. Rodriguez pala ito, ang layo nito. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pamang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Andito tayo.
Hindi naman perfect. Ang ginagawa ko nilalagyan ng mas para po sakto lang.
Kasi ano lang ako. Ay, hindi. PSA.
Nakita ko yung lahat ng mga yun yung isa. Ito yung isa. Alright, sa last segment, babalikan natin yung mga pinag-usapan natin para tayong nasa eskwelahan. Pero habang kayo kukuya-kuya-kuy at nagkakape, ay yung iba siguro kapubukas pa lamang ng radyo at telebisyon at yung iba ay kapubukas lamang ng social media pages. So mula alas 7, siguro pag-usapan natin very briefly milestones, accomplishments ng BBM administration sa area ng Department of Justice. Anong number one sa tingin mo? Number one yung paradigm shifts natin. From probable cause to prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kasi ang makikinabang dito, hindi lang itong henerasyon po, yung susunod na henerasyon. Yung epekto nito na ang kakasuhan lang ay dapat kasuhan at yung dapat absuelto hindi na aabalahin para maharap lang sa kaso. That's number one. Binabanggit natin, not necessarily disorder kanina, Yusek Anika. Ilan na nagdagdag nating prosecutor? Around 1,000 additional prosecutors po, which translates into faster delivery of justice po sa ating mga kababayan. Never in the history. Yes, sir. Kaya iba Department of Justice na nagkaroon sila ng 1,000 plus Yes, sir. Additional po. additional in the In the past po. in the past. So, in other words, malaking bagay ito. Yes po. Kasi po, it translates po na mas marami po tayong mga fiscal sa regions po natin. Mas maraming victims na na-assist natin. At also po yung mga criminal po na mapanagot po natin. Dahil po sa mas madami na po manpower complement at Department of Justice. Alright. Yusek Gayo, Manoy, Urago Marinig, Yusek Gayo. Wala nang bubod. At ano ang improvements ngayon sa mga pulungan natin? Ang pinakamalaking improvement po talaga ngayon yung maluwag na po. Mas maluwag na po ang mga dormitory natin ngayon. Nabanggit ko po kanina, from 366% concessory, nasa 163,000 na lang. Ay, 163% na lang po. So, mas madali na po i-manage ang mga preso natin. At hindi pa po tayo tapos, may 2 taon pa po ang administrasyon. At ang impact nito, ang ibig sabihin nito ay Ang ibig sabihin po nito, ang inabanggit ko kanina, do not judge a society by the way it treats the citizens, but the way the vulnerable are treated, lalo na ang mga preso. ano ka nakalimutan? I understand. Yung mga admin cases ay mabilis din na na-resolve. At yung mga nakakulong, mas marami na i-release kayo ngayon. Tama po. 30,000 po, 32,000 na po, 920 po ang na-release ngayon. Admin na to, 4 years pa lang po tayo. Yung kami na naunang admission, 30,750. So, lamang na po tayo, napunta sila tayo, hindi ba? Alright, Yusek Miki, pagdating sa online crime, cybercrime, nakabuo na tayo ng policy, nakabuo na tayo ng organization, tama ba? Policy na talaga. Pero isang napakaganda ma-accomplish yung isang administrasyon na to na hindi natin napag-usapan na related sa cybercrime, no? Ito yung pupuntahan ni Presidente. Diba? Hindi ganun kadali na mapaplan yung pupo dahil nga alam natin kahit pa paano may mga konti economic benefits to. May mga nasagasaan dito tulad ng mga real estate developer at may mga Pilipinas na patabaw doon. But the Presidente, he made a very decisive move. Kasi hindi na natin mapangin ang panahon na yun na naging pugad na ng sabi-sabing krimen ng mga pumulo, human trafficking, cybercrime, sure kidnapping. At dahil doon, malaking bawas sa crime na nagaganap dito. Actually, tama yun naman. Kung walang foresight, walang executive ability, mahihirapan mag-decide na tagpuin ang pogo, hindi ba? Because so, economic value, no? Of course, may mga crime issues dito, etc. But economic value sa community, sa probinsya, sa region, mukhang malaki. So kung wala kang foresight at wala kang executive ability, mahihirapan siguro ang chief executive na mag-decide. Ito, Nasasagtan po. Hindi lang force, yung pagmamahal sa masang Pilipino. Kasi kung pera lang ang pag-uusapan, yung gains, di ba? Economic gains because of the move of this damage na nangyayari sa bawat Pilipino, yung crimes na nanganak, di ba? Yung mga different activities na nanganak mula doon. Kaya dito nakita talaga natin nasa ng puso, where the heart of the president is. na-realize ko tuloy na yung desisyon na alisin yung food dahil sa economic benefits na may parang pag-rami. Mas dumati na maraming pressure yung
Wala, no. Pero na yung puso na, di ba? Ang concern is, di ba? Hindi ganun madali. Basta, Meron ibang wala akong visibility pero baka economically, baka meron pang mga pagtitipang doon. Di ba? Baka ganun. Alright, so pinag-usapan natin those music marts Na-strengthen po natin yung access nila sa justice po. Ang hustisya po ay bumababa na po sa taong bayan. And since po na-establish po natin yung mga caravans na po at mga matulungan offices po, meron na po tayong 65,821 na po sa tulungan. And the past, ano pa lang po yan, 2 to 3 years pa lang po. So hopefully po, in the next 2 years, mag-report po yan. So, alam mo yung Leron Senta. At iba pang mga kantang katulad niya. Ang sukatan na nasa national consciousness na ito, may kakanta niya na yung DOJ ko. Bawat tao, pagka pinabrik, may DOJ niya. May pupunta na kung DOJ ko. Parang yung action center. Alright, maliban dito, ano pang kulang natin? Ano bang mga hindi natin na pag-usapan? ang isang napakalaking bagay, 10 years ago, as part of the Tom Haro. Okay. Yes. Ako po yung teatro paghilaw 2 weeks ago sa Malaysia. Yung mga naging yung anak, kapatid, asawa, relatives, part ng paghilaw nila, yung pagganon. Very emotional yung naging presentation nila. And father family. Bakit? Sabi nila, 10 years ago, takot kami sa Department of Justice. Rio na to sa Ngayon, bukas ang pintuan, kung kasama niya yung preso. DOJ, sa lahat ng Pilipino, para masakit nila, umanyulog nila yung anak, pag-asa at paghahanap ng anak. Yes, busy ko. Grabe, I was waiting ko. Iyak ako eh. Diba? Nung natin sa program. Kasi nung nag-closing, si Mr. Bumasoyes, sabi ko, alam mo, ako kami dati sa DOJ. Ngayon, natin ko kami sa Revenue Secretary, nakapag-perform kami. Lipat mo ako sa aklapan. Tapos yung paglalakbay para magaling sa justisya. Yung tapos ko, ang gobyerno dapat naririyan para Lahat ng mga Attendant ano? ang DOJ natin dapat nakakailang para maging access ng bawat Pilipino. Kaya nga gusto ko yun. Direct mo yung DOJ kung ang DOJ para sa bawat Pilipino. Ang Secretary of Justice at Secretary ng bawat Pilipino ay ang DOJ ko. Diba? Ito ay para sa ating mga kababayan. Alright. On that note, magpapasalamat na tayo sapagkat may note na ako mula kay Justice Sulugulay. Kaibigan Ed Javier at si OFP tinatawa ang susunod. Si Senator JB, hindi ko alam kung kasama ngayon si JB at si Paul Camino at Jonathan De La Cruz. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating panatutunan special ceremony at sumayo ang SONA 2026 series. Ako po si Cesar Chavez. Magandang umaga sa inyong pakikinig. Facts and Figures is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, maker of world-class quality fried detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Wala nang pag-ibig, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Champion, pasalubong ng bayan. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo. Ang DZRH, number 1 na naman! Oy! Number 1 na naman sa Quarter 2 survey ng Kantar Media. Thank you, salamat po sa mga tuloy-by, regular at mga loyal listeners and viewers ng DZRH. Kayo po ang number 1 talaga. DZRH, number 1 na naman! Number 1 na naman sa latest survey ng Qatar Media ang inyong DZRH. Kaysa naman, tapos-pusong pasasalamat ang aming alay sa inyong masugid na pakikinig at pagtulong sa kauna
Pilipinas. Una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo. Tayo, Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. JCRH, a proud member of NBC Media Group. Number 1. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing dapat kaya. Magawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang tinig, tapat po sa inyo. Sakto lang ang presyo. Hi, I'm Renee Salon, ang iyong fashion ambassador to the world. MX Street Capsule, ito ko, bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tapi kasama AG, kompresor, yan, nagpapatulog dahil marami. Of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Ay, evaporator lang. Walang kompresor. Bath soap manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Cosplay ISO yun, certified world-class evaporator. quality. Si Mami at si washing machine. Hindi sila fried water. Ay, ang biro ko AG. Siya naman, ready ka na sa matcha, chocolate, putik, diba? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Kalabakakit, maligid, at malupit na diferensya. Hindi, ang biro ko AG. Bayaw ni Kalamin, Diminti, Quadra, Daniel na nalalakot. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Da, mabirukan. Ako si Brother Reluya, isang health advocate. Pagdating sa kalusugan, dapat Huwag ka toilet. Kaya I really take good care of myself with the help of MX3 capsule. Dito ako bilhin. Right Bar Blues with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal, malupit mantsa, pero di masakit sa kamay. Desper, ang confident polycarbonate na mantsa, malupit sa kamay mo, mabaliit. Right Bar Blues manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di ka kasing maghira ang ibig ng pamilya, kaya pala, dahil ang inyong toothpaste, Max Protect Formula.
na umaga. Programang walang itatago, programang walang paligoy-ligoy, diretsahan ang balitagtakan off the record na talakayan, masasagot mo na sa DCRH Executive Session. Wala din kasi Sabi nga, Kasama ang inyong mga tama karabulista, lang tayo sa Congressman Boying Remulla, Senator J.B. Evaporated na lang. Inspector General Attorney Toto Dulay, Ambassador Jenny Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, and Javier Paulo Capino. Walang preno, sama na sa Huwag muna magsasakit. Mag-ipon muna na ako para sa pakukuha ng pera. Hanap daw muna ng ibang mga patik na. Good morning, magandang umaga po mga kababayan. Ay, papatak-patak yung ulan, ayaw talaga tumigil. Pero samahan nyo na lang po kami dito sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Paulo Capino, Congressman Jonathan De La Cruz, at si Inspector General Toto Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. Good morning. Mga bigat. Nabati na aga, yung buntag. Yung buntag, siyempre ito sa mga Sabi ni Vic, pamilya ng sakto lang. DOJ, nakita natin, Secretary Kung yun talaga yung papunta. Undersecretary Jay Pero Marco, regardless daw maghanap talaga ng second opinion. Higiti, sino pa ba natin? Hindi ko kausap. Si March. Oo nga pala, no? Si Undersecretary March at saka si Yusek Anika. Nakita rin natin. Kompleto. Baka mamaya. Kompleto. Ano ba yung pinag-uusapan nila, DOJ? Accomplishment siguro. Paano nangyayari to? In preparation for the SONA. Kailan ba SONA? Kailan ba ang 27? Yun. Ano, parang, kasi ito ngayon, panahon ng pagbibigay ng mga ano eh. Ng report card. Yung iba nabibigay ng performance report. Yung iba press statement. Wala nagawa ang press statement. Marami yan. Mami, isa-isahin natin. Kompleto. Pati yung kanilang gagawin. Ano yung gano'n? The vision. Vision. Kung vision yan, dapat yung vision tsaka mission 2020 yan. 2026 na. Dapat accomplishments na pinag-uusapan. Pero mamaya natin yan mag-uusapan. May kon muna tayo. Administrative. Pati muna. Pati lang natin mga early birds natin sa DCRH News Facebook. Itan Wyatt Kulay, Ivan P. Artiaga Santina, si Charis Malbat, si Christian May Sabeliano Mary, sa Korea, si Marlene David, si London Charlie, lagi natin kasama yan, si Cesar Ian Antipota na ipagabigan, sabi niya, from Ilocos Norte, from LA, Los Angeles, California, si Sara Concepcion, from Michigan, si Josephine Guerrero, layo naman ha, si Sander Villanueva, si Malin Calderon, si Raul Leito, from Oriental Mindoro, si Navi Siso, Lanao del Norte, si Miguel Palier Villa, ating follower yan, mga yan. Good morning sa inyo. Meron ka? May namin. Sige, basa. Sabi pa. Colonel Francis Pugon, na yung mga bigat from Pawa, Ilocos. Good morning. Mayor Alvin Garbida, ng Nueva Era, at Gary de la Paz. Kaibigan natin na good morning. At saka siyempre, kaibigan mo. Dosia. Oscar. Yun. Good morning, Joe. At siyempre, pati ito rin, yung aking mga kasama sa PNP, yung aking mga doktor na kasama dyan. Sila, Police Colonel Rolio Noble, si General Matthew Bacay, at si General Aris Pistaño. Good morning sa inyo. Salamat sa pagsubaybay. Good morning. Siyempre, sa San Miguel Group, walang iba kundi si retired Police General James Brillantes. Good morning po, Morning, sir. Glenn. Meron ba? Maging ka happy birthday yung asawa ko. Hoy, Sai, advance happy birthday. Oh, daming may happy birthday. Sige, bate. Si paring Ed Escueta, happy birthday, Pastor. Na-Fulcom Vice Chair. Na-Fulcom Vice Chair. Nakita ko lang isang araw. Matikas pa. Yan ang
Parang hindi tumatanda. Parang hindi tumatanda ito. Yan ang... sino pa ang babatiin natin? Yan. Sa namin. Meron pa? May kaibigan nun tayo. Hindi, Hindi, hindi si Ed Speta, Vice siya Chairman yung na nag-grocery, siya yung bigas. Okay, pero ngayon, binabati muna natin si Grand Master ng Free and Accepted Media sa Philippines, Brother Robert Joseph Bapuran Jr. Ngayon din ang mga kapatid na Mason ng Nueva Ecija Masonic District Region 3 West sa pangunguna ni Brother Calder Interior. Kahanga-hanga yung kanilang 8 proyektong paaralan para dyan sa bata mag-aaral sa Nueva Ecija. Ay, sabi Sa ko, darating na July 18 at 19 daw, informal lang ipagkakaloob ang mga ito sa mga mag-aaral sa mga paaralang elementarya. Ang proyektong ito ay isa sa mga pangunahing flagship Mga project EDB yan eh. ni Grandmaster Brother Bob Moran Jr. May kasabay nito matagumpay rin isinagawa noong Hulyo 8 ang cornerstone laying ng Masonic Lodge number 494 sa Del Carmen, Surigao del Norte sa pangunguna pa rin ni Grandmaster Bob Moran Jr. Isang mahalagang hakbang sa pagtatayo ng bagong tahanan ng mga Mason Ay, sa may isip isla ko mula. pala yung... Muli, dito sa amin, mula sa executive session, taos-puso po namin binabati ang free and accepted Masons of the Philippines sa kanilang patuloy na paglilingkod sa bayan. Ito pa. Oh, sige. Happy birthday kay ating Director General ng TESDA at kaibigan natin, PRRM President Ed De La Torre at saka si General Greg Katapa. Oh, General Gio. Oy, Katapa. Oh, birthday. Happy birthday, Gio. Happy birthday, boss. Si Mayor Nonong Palomar ng Tapas Carlos. Sabi ni DJ sa Tapa, bahala na raw sa atin si Paring Mike. Paring Mike? Ha? Oo. Mike K. Ikaw na raw bahala sa Ikaw na. Oo. Wala bahala Oo. siya. Ha? Mike A. Oo. Oo. Saka si Bong. Doon na ba? Bong, banda buhay ka. Bong Bell ka. At saka siyempre yung grupong Green Meadows, General Geronimo, BIR Commissioner Charlie Mendoza, BIR Director Marlon Rotos, General Calanoga. Yan sa Green Meadows. Morning. Meron ba? Pero habang tinitignan nyo po yung mga nanonood sa atin, pinapati natin yung art ni yung CC na nag-limit na mahigit 1 bilyong pisong dividendo sa bansang pamahalaan. Ayon kay CBC President Attorney Agnes de Manadera, Nancy Matarif, dating Justice Secretary at Sorkin, Golden, Editor, Ay. saka magaling. Ibang klase to. Congratulations, Attorney Agnes. Sabi ni Attorney Agnes de Manadera, maabot na sa 2.597 billion ang dividendong nairimit ng CBC sa national government mula sa kinita nitong 2025. Patunay ng mahusay na pamamahala at matatag na pananalapi. Ang kaniya sa nakalipas na 4 na taon, mahigit 8 billion na ang naibabalik ng CBC sa pamahalaan habang patuloy na pinamulat ng NARC bilang sentro ng pamumuhunan, paglilikha ng trabaho at pag-unlad ng ekonomiya para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Magaling talaga ito si Atty. Agnes. Ang akin lang pakiusap. Ayusin po natin yung sitwasyon ng ating mga IT. Huwag kakalimutan. Lalo na yung mga inaayos dyan sa... Kaya naman holistic naman ang project. Nakita ko nga doon sa galing ako dyan 2 weeks ago. Nakita ko ang ganda na ng development pa. Congratulations kay Attorney Di Banadera. Yung sa SPM, ano nangyayari? Okay lang. Okay lang. Okay rin. Kasi yung SPM quiet yan. Dahil alam mo Pero naman. merong isyong malaki ngayon doon, yung basura. Iba yun. Iba yun. Papasok yata. Yung papasok, pinalabas na nila. Kaya may mga nagre-reklamo Kasi mga dati, ang environmentalist. puntahan ng mga basurahan, Oh, truck dati, meron din yung malaki. Ayaw na ni Atty. Agnes. Sa'yo na, Mr. Alinio. Hindi, alam mo, napag-uusapan ng basura parang ito, ICS, sa Kapaw. Malaking problema. Malaki talaga, oo. Kaya kailangan ayusin natin ito. Hanggang ngayon, wala pa tayong report tungkol sa nangyari. Yan sa Montalban, sa Cebu, at Davao. Ay, yung mga gumuho, ano? Gumuho. Hindi lang yung gumuho, yung ano, nakakasunog. Saan? Sa Nabotas. Pero ngayon, wala tayong nakikita. Ano ba talaga dapat ang gagawin Ano namin? dapat itong alikaso niya? At saka local government. Hindi, ang tanong dito, tayo, parang Jordan, tayo ba allowed na ba tayo mag-incinerator? Hindi, bawal nga. Hindi, ang dapat pag-usapan na po. May batas kasi na
sektor, may bagong pangalan na ngayon yan. Kasi may bagong sektor. Thermal. Yun. Pero ganun din sinusunog din. Kaya nga, pero yun, ang pinag-uusapan kasi dyan sa incinerator, yung ano eh, yung naiiwan, yung kailangan, Yung residue. residue, Oo. ang kailangan lang ayusin, ngayon, Ang kailangan lang, makasektor, baka naman na environment friendliness. Diba? Eh, kasi alam mo, nag-evolve yung mga... marami nangyayari. Kung naiiwanan yung bata, sana makita naman ng ating mga... Alam mo, sa ibang bansa na, wala nang landfill na yan. Halos hindi na ginagamit ang landfill. asaba sa lupa, asaba sa lupa. Ginagamit naman talaga natin yung incineration eh, sa medical waste. Sa hospital. Hindi medical waste kasi incinerator pag talagang totoo. Yan may mga safeguards pa. Eh kung ano kayo sa probinsya, sinusunog yung basura sa bakuran eh. Ang ibig sabihin kung problema, kaya dapat ang dami natin mga batas na may regulation. Ay, una to. Yung sa incinerator, di ba? Tingnan mo natin kasi mukhang wala na talagang paglalagyan. At saka malaking issue parang ito eh. Susunog na, no? Malaking issue kasi. Ito malaking issue eh, tumarating na ito. Hindi. Ah, Ombudsman, Boy Limulia, good morning. Issue, hindi siya. Pati ka muna, Ombudsman, good morning kayo. Oo. Eh, kanina eh, pinaghahanap ko rito ng mga tiga-DOJ. Nasang araw? Dumating yung mga tiga-DOJ. Secretary Eric, si Yusek Cadeo, si Yusek Nini, si Cesar. Programa, una sa atin. Kaya nag-uusapan lang namin yung Babatiin muna natin yung Ombudsman. Pinag-usapan namin yung incinerator na wala pa hanggang ngayon na batas para pwede na ba yun? Pwede bang gamitin yun? Waste to energy, walang lumabas na maayos. Ano yan, PPP? Ha? PPP yan? Kasi walang gusto mag-invest. Ayaw ng China mag-invest, ayaw ng Philippines mag-invest. Bakit naman? Wala. Gusto nila, salo lang ng problema. May dalawa na pumunta rito na technology based. Yung isa German, at saka yung isa Korean. Eh, ang problema nga, na-hierarchy tayo sa landfill, kung saan na yan eh. Yung mali. Dapat meron ka ng programa. Sana ayusin na natin ito kasi hindi natin maiwasan yan. Ha? Ang DNR, dapat gawa talaga ng bridge na para sa yes, hindi pwede na we need something that works na considering our culture, the limitations of local government, and of course, yung culture natin, yung talagang dapat tingnan yung pag-aaralan talaga yan. Baka nga kanina pinag-uusapan Kasi, natin. tignan mo ha, yung mga bansa, no? Ikaw to Japan. Sa Japan, wala kang makikita ang basura. Tama. Oh, yung kultura ng Japan, pagka meron kang basura, lagay mo sa bulsa mo. Wala kang makahanap na basurahan public. Totoo yan. Diba? Oo. At saka sinesegregate Yeah, tsaka hindi. sa bahay. Pagka di mo sa restaurant, madalang ka makakakuha ng paper towel. Hihingi ka talaga ng paper tissue. Hindi ka bibigyan. Hindi ka bibigyan. Hindi ka bibigyan. Minsan lang, kung bibigyan ka, isa lang, sila na bahala mag-dispose nun. Pero hindi basta-bastang kahit pumunta ka ng mga toilet sa Japan, walang paper. Paperless, oh. Eh, baka Magdadala ka ng sarili mong tuwalya sa bulsa mo, o kaya cloth. Uwi mo rin. Uwi mo rin. Oo. Ang sabi kasi, yung kultura natin, is puro plastic. Yun ang dapat pag-aralin talaga. Disposable tayo, disposable. We have a disposable At talagang dapat na talaga pag-aralan siguro ang Ombudsman kasi unang-unan, konti lang ang ating nagiging landfill. Pangalawa, nagiging nitsa pa to ng away sa mga LGU sapagkat Kaya dapat magkaroon tayo ng local government academy. Di ba meron? Hindi, talagang meron. Yun lang ang gagawin. May agenda talaga na sinusunod. Kasi ang programa ng system natin, puro pera. Yun ang bigat. Puro pera eh. Oo. Kaya Kaya nila may pera sa basura eh. iniwan mo sa local government ang disposition of garbage.
Saan dinadala ng local government? Kukuha ng handler. Saan dadali ng handler? Wala na pakialam yung local government. Basta, nakuha na sila, magka-problema. Anong resulta? Lagayan na lagayan. Nag-jump out na. Oo. Ang basura ba ito? Meron pa ako, may LGU. Ibinaon sa tabing dagat, mga basura. Ganun? Oo. Bigat yan. Oo. Yung nagsasalita ko, Ombudsman, yung nagbabaon sa tabing dagat, hindi lang sa tabing dagat, sa tabi ng lawa. Pinalawa. Dumadami doon, ay, matindi yun. Matindi. Ang basura ba, LGU ba? Ang ultimate Ano nga, naging kasama na nga ng function ng LGU. Yes. Basura. Waste Hindi disposal. pwede yung kanyang wala tayong integrated plan. Kasi sa dagat nagpupunta, sa tubig nagpupunta eh. Actually, Sa pera, nagiging negosyo. Nagiging negosyo masyado yung basura. Singilan nga daw dyan, per truck eh. Actually, meron naman talagang plano. Ang problema hindi nasusunod. Kagaya ng MRM, yung waste Yung mga waste segregation, mga ganon. yung ganon. Pagkatapos, itong local government, walang sariling mga disposing areas, kaya nakakonsentrate. Di ba, Muntalban, kaya nga na, Nasinara na yun. Hindi, nandun pa. Hanggang ngayon? Oo, wala tayong iba eh. San Mateo? Oo, wala lalagyan. Wala tayong paglalagyan. Yung mga LGU, wala ang sariling landfill. Kaya talagang sa iba rin. Kaya ginagawa dito, event naman yun. Ang DNR, noong araw kasi, naalala ko noong 90s, ang Metro Manila Commission, at that time, MMDA, was the one studying the garbage plan for Metro Manila. Pero, at the same time, yung mga probinsya, mga bayan-bayan sa mga probinsya, kanya-kanya pa rin. Kanya-kanya pa rin. Kanya-kanya pa rin. Noong araw, yung MMDA, I remember, tried to set up a garbage facility in Carmona. Yes. Oo, tama. When I was, nung ako ay provincial board member yan. Nagkaroon to. Oh, inayos namin yan. 95 yun eh. No, we had an agreement with Malacanang. Okay naman eh. Ang sabi lang namin, maximum period niya 7 years. Yes. Hindi mo pwedeng iasa sa amin yan. Dahil kasi may capacity lang yun eh. May capacity lang yun. Oo. So, naisarado namin na maalis siya. Ako naglagay ng mga clause. Sa undertaking ng gobyerno Naging ng part, Cavite government. parang ano nga yun eh, part na yata, so. O, ano nangyari ngayon doon sa Carmona? Sarado na. Sinarado na yun. Pero Siyempre, inayos na. But in the meantime, Inayos na. Oo. merong plano, at doon sa plano maliwanag na ito kung papagamit namin sa inyo, pero Oo. hanggang 7 taon lang. Hanggang 7 taon lang. At merong phase out na scheme. Oh, may face out scheme. Oh, Oo, tsaka, tama. pag nag-violate ang MMDA ng rules sa disposition of garbage, pwede namin sarado. Oo. Sigurado namin yan for ilang beses. Ngayon naging Oo. naging Ngayon, wala na kasi. Wala nang kanyang, nung araw kasi Japanese government grant yan. Nasanay tayong pumasa sa mga grant na ibang tao. Pero, mga kababayan, basura natin yan. Dapat marunong tayo mag-dispose sa sarili. Oo, tama. Pero nung umubos lang ang landfill, Ombudsman, wala nang mapaglagyan eh. Yung ikinamatay na ni Rocco Caraico, ginawa niya. sa Clark, nasa Tarlac ba yun? Metro East. Wala na ba siguro? Wala na. Namatay na, namatay na. Wala pa. Mga 1 month ago yata. Hindi ako nagkakagaling sa... Meron siyang ginamit Sa Clark. Eh, iba naman yun. Nag-import naman sila ng basura ng Canada. Hindi, Clark. Hindi, gustong ilagay doon. Sabi ni Narugo, hindi. Kailangan ayusin niya. Yung galing sa Canada. Oo, ibinalik yun. Ibinalik sa Canada yun. Pero, Canada lahat, ini-export sa atin. Pati basura. Yung meron pumasok sa Subic, saan magaling yun? Wala isang ina-export nila meron din yun, container base. Oo, may container. sa human rights field. Yung Suki Bill, ini-insist nila dapat. Pag-i-adapt natin. Iba yung view mo. Well, sana maayos yan, DNR, maayos naman si Secretary Mitch Saka Cuca. local government, Nag-usap kayo, DNR, sa national, sa local government, paano yung role ng bawat isa? Hindi kasi pwedeng merong plano yung national, tapos hindi naman sinusunod sa lokal, may kanya-kanya rin plano sa lokal. At saka baka pwede Pwede na i-review yung i-review yung solid waste yung management plan. Baka dapat meron naman talagang ganun. incinerator base na Kaya talaga tayo. yung DNR dapat mag-define talaga ang function. Kaya nga, yung Department of Water, napakahalaga. Ilabas mo na sa DNR yan. Oo, tama naman. Kasi sobrang dami. Mining claim, tubig, basura, forest. Forest, mining lahat eh. Yung mining lang, Ay, dapat sir. yan. Gawa na natin ang definition niya. Tama. Pero meron Babalik din po dito tayo, yan. Ilang oras po natin ngayon, magbe-break lamang po tayo sa Glet. Meron dito. Oras.
27 minuto na. Kasi makalipas parang na maliit isang yun. tawagan. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastos na kasi ang produkto. Ayun natin, ha? Sapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki Yun lang. ang budget sa produkto. Wala akong internet kaya hindi nagre-reroute. Sa inyo. Hindi naman. Ang balitang ito ay hatid sa inyo Ayun, ng internet, ACS dito Manufacturing ata. Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1. Luma! Ay, opo, doon tayo kakain. Meron din dito. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Maliit kasi dun. Parang sikip na ako yun. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro, inilunsad ng Philippine Amusement o Gaming Corporation o PAGCOR, ang PAGCOR Guarantee website. Sa nasabing website, maaaring i-check ng publiko kung license at legitimate ang isang online gaming site bago maglaro o magbayad. Paalala ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, maging mapanuri, lalo't dumarami ang mga reklamo tungkol sa illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Maliit din naman to. www.pagcor.ph website ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon, bukod sa Sige, Yak, baka pwedeng baba mo na lang kami dito. www.pagcor.ph. Tapos magta-tricycle na lang kami. Mensahe mula sa kahit Para Sure kayo? alam rin ng mga driver. Oo, sure. Sure kayo ha? Opo, opo, opo. Sige, sandali lang. I-ano na lang natin, itabi natin. nakikiraan. Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na ba itong upuan ko? Looban pala yan. Ano ninyo? Pupuntahan nyo. Salamat po yan. Salamat din. Ingat po. Isang paalala mula sa MX3. Naniniwalang mabuti ang Pinoy. Sige po, salamat po. At manalo ng isang 1,000 pesos sa Malagas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Napakadali lang manalo, itodo ang volume ng inyong mga cellphone, radyo at TV. Dahil kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH, instant meron kang 1,000 pesos. Hindi lang yan, dahil kapag nasagot mo pa ang aming word of the day, ay mapapasuyo rin ang DZRH Major Component. Plus meron pa! Meron pang dagdag na premyo na grocery basket mula sa DZRH Malagas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Kaya, isusin na! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tapat ng tama. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo mas yung pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawin na abot kaya. Ginawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang limit. Kapag po sa inyo. Wala pang maituturing na anumang ebidensya o aligasyon na nagpapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilinis at pagsusuri ng korteng may saming kapangyarihan sa ilalim ng aming salitang batas. Okay lang po kayo dyan? Sa lahat. Okay na? Ang paglilinis ay Okay, balik na ako ha. Thank you. Thank you. ng ating batas at konstitusyon ay hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. We as a Paalam po. people must that all efforts to hold our leaders accountable must be done right. This
firma's not African. Ang paglilinis. Leading Sara Duterte impeachment trial. Argentina Rich Ayan, so na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.